realizing that DBM will not be able to give the more than 6,000 plantilla positions, how will we be able to effectively and efficiently implement the big AIC spy that the Senate, Congress is giving the DSWD, given the same problem that exists now, that there's a credit limit for the limited number of personnel? Yes, the effort really is right now, kung maaari, ang ginagawa nila, may cashiering sila na fina-farm out na sa land bank. At nag-umpisa na ito sa Region 4A at saka sa Region 3 kasi hindi na nga kinakaya ng taga-DSWD dahil labis-labis na nga ang laki ng pondo at napakaraming beneficiary. I believe this is a similar problem with TUPAD as well, where there's also a limitation Pero on the ang number tupad of ng personnel. liit-liit lang kung ihahambing Compared sa to the AICs. linalabas nila kasi meron silang QRF sa disaster, madali ang pa yun. May AICs, may AKAP, may sangkatutak na programa sa DSWD. AKAP is a new program, yes. Yung SOCPEN, napakalaki nun, yung social pension sa ating mga senior citizen I'll get to that. I'm glad indigent. that's Ang actually- laki-laki na talaga ng Yes. programa ng DSWD, pero halos nakapako ang empleyado na permanente sa bilang ng 3,400. Okay. With So- with the permission of the good Senator Legarda, just one question. May I know who distributes the AKAP? Ang DSWD ang siyang nagdi-distribute ng AKAP. Personally? Pareho rin lang ng iba't ibang programa kapag may listahan, susundan nila katulad ng SLP, ng AICS at iba't iba pa. Who goes to the venue? Because no senators go to the venue. Ang atin mga social worker at yung mga empleyado ng DSWD na mga paymaster. Who else? Maraming sumasama na politiko, nakikita naman po natin. Okay. Thank you for your answer, Senator Marcos. Would you like a more specific answer to that? Yeah. Okay. If you may. If you wish to do so. AKAP is a new initiative, yes. You mentioned about what are the programs, just so that it's on the record, what are the programs of the DSWD? I am familiar with the AICS, which has AICS for scholarships, for burial assistance, for livelihood assistance, financial assistance during disasters. And we have the Sustainable Livelihood Program. May I clarify, can the AICS be used for partially damaged and totally damaged homes? Because I tried to look at the programs of the DSWD, Yes, or even certainly. they should. The It AICS can be used. utilized for disasters. So victims of disasters can also access AICS and use it for food, for medicine, for educational assistance, and also for houses. Although the previous program for partially and totally damaged houses is now under NHA. I know that even referring to victims of Typhoon Christine, there's really difficulty. Hirap na hirap ang mga nasalanta na walang yero, walang bubong. Cash assistance ang binibigay. Oo, hindi nila Pero alam saan ang lalapit. tagal-tagal. Ang Okay, tagal-tagal sinabi na talaga. nyo, sinagot na nyo yung tanong ko, ano pong ahensya ng gobyerno ang pinaka mabilis na lapitan sa mga nasalanta na walang bubong, nabutas ang bubong, o nawala ng bahay? Sa akin po tinatanong kung NHA ba, Shelter Assistance and DSUD pero hindi rin, LGSF ba pero mabagal rin yon, o DSWD. San ho sila Palagay ko, hihingi ng pangbili ng yero? Sa hunot dulo, DSWD pa rin ang pinakamabilis. Sa bagal natin, mas mabilis pa rin. Kasi kung mag-iintay ka dyan sa NHA, hahanapin pa nila ng pera. Pagkatapos kung yung NDRRMC, nagbibiroan kami, tapos na yung emergency, nag-aaral pa lang sila. So, sasagutin ko, DSWD pa rin eh. Okay. From the time that when Christine happened 2 weeks ago, up to now, to 2 weeks, ganong kabilis po kung ang mga barangay ay nagbigay na po ng listahan ng nasalanta, partially damaged and damaged, what's the fastest time
that we are able to provide housing assistance? And what is the maximum amount? Well, kapag kumpleto at buo yung listahan ng mga opisyal at na-verify ng mga lokal na mga social welfare, sa loob ng 1 linggo na bayaran sa Bicol yung mga nasalanta ng Typhoon Christine at nabigyan ng 10,000 kada isa. Sana ganun. Alam natin, at least in Region 4A At least sa and 6. Kamsur yun, Okay. nagawa kagad. So, ang 1 linggo ay dapat batayan natin sa ating mga regional offices at provincial offices sa panahon na nabigyan na ng kompletong listahan. So, I'm putting it on record, it should be 7 days from the time that the complete lists are given, if the funds are available, because we have allocated it through amendments in an increased budget, and as long as the information is accurate and complete. So 7 days. Because in my experience, perhaps 1 month, 2 months, and when I call SecRex, he's been very helpful, I know that the reason would be there's a lack of plantilla positions for the credit limit of the SDOs. So, right? So that it goes Tama back po, to the lack talagang kinakapos ng tauhan. kinakapos ng tauhan. Which brings me to the same question of my first question na, paano natin gagawin? Amend tayo ng amend na lumalaki ang budget, pero yung tauhan na mag-i-implement. So, does this lead to an unobligated... Dahil nga sa kawalan ng sagot mula sa DBM tungkol sa karagdagang mga regular items, napilitan na nga yung DSWD na mag-farm out nitong cashiering. Para yung cashiering sa land bank na lamang. Para sang-ayon na yung land bank, meron na silang MOA. Yes. At sana mapabilis at yung mga tauhan ng DSWD, hindi naman mapinsala sa daan o mahirapan o matagalan sa pagbabayad. So, I think that's a good idea to have a MOA with land bank. And so, Nag-umpisa na sa 4A and Region 3. I'm sorry? Nag-umpisa na sa 4A and so Region 3. ang land bank ay Sila na yung kasama payout. Sila ang mag-payout. Oo. The land bank payout masters will go to the barangays and the LGUs. Hindi po pupunta ang mga benepisyaryo ng AIC sa mga land bank branches. Right? Sila ang pupunta. Oo, lalabas sila sa bangko Yes. at sila na mismo ang cashiering Okay. pagkat nga napaka-konti ng tao ng DSWD. Okay. I think that's a good innovation of the good secretary, and I hope we see that this will happen in the next few months. We can see that on the next few weeks, lalo magpapasko, na marami yan nangangailangan na naman, at saka ang daming bagyo, pasunod-sunod. Alam natin din, Meron rin tayong USSC na Western Union, ang partner na land bank, na sana sa kinabukasan, sa mga susunod na buwan, kung maaari yung digital payments. Pero ang problema lagi dyan, yung payment portal, naniningil. Nagbabawas ng 50 pesos o 30 pesos, talagang ayaw na may awas, ayaw ng mga beneficiary. So dapat, sinabi ko nga sa DSWD, yung digital payout, mangyayari lang yan kung tayo, ang pamahalaan, ang magbabayad sa ating mga payment pwede yan portal. kung dagdagan natin ang pondo para tayo, pamahalaan, ang magabayad doon. And if it will make it more efficient, I would support that amendment to the budget or a special provision that a special portal could be used. So the innovation of MOA with land bank, that's good. The special portal, yes, and I would be amenable even if there's a bit of a charge. Of course, any service has a charge as long as it would not come from the AIX. What is the deadline, if any, of AIX? Because in past years, I would hear that there are deadlines because the liquidation, COA, etc. But we know that the needs of the people are even greater during the end of the year and Ang beginning labing- of the year. Ang laging sinasabi ng lahat, ahensya naman yata, katulad ng DSWD, November 30 ang binibigay na date para makapagsara sila ng libro at mahabol yung December 31. Sa so ibig liquidation sabihin po, ng department. Ang ibig sabihin po, November 30, wala nang payout ng AIX. Paano na yung mga nag-submit nung na Christine o itong na Pepito? Tapos, hindi na abutan ng November 30 deadline, mag-aantay po sila hanggang sa bagong taon.
pagkatapos po ng bagong taon? Miski sa probinsya. Ang maaring mangyari, pagkatapos ng November 30, pupunta na yung mga beneficiary, nahakot na lamang ng DSWD at dinadala sa mga opisina. Doon sila pwedeng bayaran on-site, on DSWD site. Pero hindi lalabas yung DSWD kasi sabi nila, talagang mahihirapan sila mag-liquidate ng kanilang mga payout Yes. at hindi mahahabol ang deadline sa Okay. katapusan. Naiintindihan natin ang tungkulin ng DSWD na mag-comply sa government rules and regulations. Naintindihan natin sa nakaraang taon ay palaging may deadline na November 30, kaya I wanted to put in record because LGUs don't know this. People in need in the barangays don't know this. And we know that there will be more intense typhoons in the coming weeks. And then we look at the SWD and we cannot pay AIX. It's hard to explain to a person or families in need, sorry po, nagli-liquidate ngayon sa opisina. Mahirap pong tanggapin yan, lalong magpapasko. So, it would be a good suggestion to include maybe on the social media pages of DSWD, where are the DSWD offices, where those who have completed the requirements for submissions of names of beneficiaries nationwide. In short, the cash is available. It's just the process of government. And they can do the payouts in the various DSWD office in the following addresses, right? That would be very helpful if that is how I understand it to be. Hindi po nauubos ang pera, may proseso, iba lang ang lokasyon, hindi na po sa LGU. Tama ba po? Oo, yun po ang nangyari kasi tulad nga ng sinasabi po ninyo, talagang halimbawa, yung bagyong Odette, December 22, magpapasko na. Alam nga naman sabihin natin, serado na ang takilya, hindi na No, pwede that's magbayad, why. wala na kaming Correct. kahadero I remember dito. Odette. Yung Odette, di ba, bago magpasko, talagang tumama ng matindi sa Southern Leyte, Yes. sa Biliran. At alam ko na yung DSWD napunta pa rin, pero dun nga sa opisina kapag cash. Pero yung tumutulong pa rin sila sa mga prepositioned food at iba't iba pang gamit, yes. yung hygiene kits at iba't iba Ang pa. preposition food items, including hygiene kits, ay nandyan po. Kasi Hindi po naka-preposition titigil na yan. siya. Oo, kasi na-purchase na yan, kasama na yan sa liquidation, naka-preposition, maski Desyembre. Pero yung pag-payout po ng mga financial assistance ay magpapatuloy basta sa lokasyon ng opisina ng DSWD. At Tama. sila naman po ay situated sa lahat ng probinsya, lahat ng syudad. Ito po, meron pong mga SWAD, Social Welfare Officers, sa kada LGU. Hindi po yan DSWD staff. So, Mga LGU staff it will be yan. LGU. So we're referring, kasi baka ma-confuse lang tao, so I have to put it on record, hindi po ito sa mga SWAD. Ito po sa DSWD Regional, Provincial, District Offices. Right? Dadagsa naman po. Just to clarify, yung SWAD, DSWD. Yung munisipyo, LSWDO. Okay. Municipal Social Welfare. Very- Oo, thank you local for that. yun. So, dalawa yun. Yung SWAD is DSWD. Okay. So when you say that they may go to the office of the DSWD, does that mean that every LGU, ang SWAD po, ay maaring mag-pay out after November 30? Or are you only referring to regional and provincial offices of DSWD? Para po maliwanag. Oo, yung SWAD nagpe-pay out sa iba't ibang opisina ng syudad, ng munisipyo, ng Yes. probinsya. Yes. Yun ang DSWD office. Pero yung sa munisipyo, yung MWSS at saka yung iba pang mga They're empleyado ng LGU LGU, employees. hindi kakayanin mag-pay out. Kung ano lang naka-preposition na pagkain at saka pinaghanda ng mga hygiene kit, yun lang ang hawak ng LGU, yun lang ang mabibigay. And so, it's just important that the public knows where to go. The LGU social welfare officers are not authorized because they're not the SWD, but the SWAD offices maybe not. So probably you're referring to the regional and provincial DSWD offices who can directly administer the payouts for those who did not receive until November 30. Is that Tama. correct? Tama. Okay, clear. Tama po. Kaya
magandang i-publicize nila ng todo, Yung maliban pa locations. sa website at saka ma-inform yung tao. Kasi kung minsan nga pinapagalitan yung mga lokal, wala namang hawak yung lokal ng mga AIC sa tulong. So, importanteng nalalaman natin yung diferensya, yung mga lokal na social worker at saka yung SWAT at saka anong office ng DSWD ang otorisado na mag-payout. Kasi nakikita natin, kaya nga na nangyari, sabi nyo sa Odette, hindi pwedeng, sarado ang DSWD kasi nag-liquidate kami. Hindi natin pwede sabihin yan sa mga biktima ng disaster. Ngayon, sa pagpirma ng budget ng Desyembre, alam natin wala pang pondo ang gobyerno dahil ang tax filing at paying season ay Abril. Tayo ba'y makakaasa na may pondo po ang DSWD? Of course, number one, yung galing po sa previous year. May carry over yan. Maliban dyan, saan po kukuha sa napakaraming pangangailangan sa Enero, Pebrero, Marso? Ang problema, talagang fully disbursed na. Ang QRF, DRRP, ang AIX, all out na yata ang DSWD sa dinami-dami ng ating bagyo. Namumroblema nga tayo kasi parati taon-taon ang binibigay lang natin sa QRF nasa 1.250. Dinadagdagan pa nga ng Senado ng additional 500 million. Pero umaabot na sa taong ito pa lamang, umabot na ng 9.625 billion. And 93.51% disbursed na. Kaya Wala nang carry over po sa wala Enero. na po i-carry Paano over, po baka hindi natin? pa abutin ng katapusan. Yes. Paano po natin bibigyan ng pansin at tulong ang mga nangangailangan simula ng Enero kung kakapirma lang po ng budget? Narinig ko naman si Secretary Amina nung nagre-report kay Presidente na may pera pa yung calamity o contingency fund at andyan siyempre ang PAGCOR at PCSO. Pero kung sa DSWD po, talagang sagad to the bone na So, sila. may we know when will DSWD be able to implement the national budget of GAA 2025 considering that January, as you said, wala pa yung pondo, kailan mapupuno yung pondo ayon sa ating pinapangako sa mga tao na bilyon-bilyon piso? Yes, as a general rule, it's signed in January. As soon as the President signs the GAA for 2025, alam naman natin na automatic na yung release hanggat may pera kahit bahagya pa lamang, kahit first tranche pa lamang o mobilization So pa we're lamang. assuring the Filipino people that even if there could be no carryover of the funds of 2024, that because we have allocated it in the law, which is a GAA 2025, once it's signed, the BBM, the DSWD assures us that there would be provisions for payouts for any form of assistance. Is that Sabay correct? dasal po, naka-siyam na replenishment na sa taon na ito pa lamang. Okay, binanggit po nyo na maaring walang pondo sa DSWD, may PAGCOR PSO. Wag po natin asahan yung May PSO, binanggit PAGCOR. yung Yeah. ating budget secretary, yung contingency fund pa ng presidente, calamity fund, alam naman natin Okay, meron pa para dyan. po sa kaalaman po ng lahat, I just want to put it on record, pati po yung NDREAM fund has been depleted. Ayon po sa OCD, Yusek Ariel Nepomuceno, would you believe, 168 million na lang ang natitira sa NDREAM fund. I'm not referring to the QRF. This is the NDREAM fund. And he told me, wala na talaga. So it's only middle of November. God forbid anything, something that Karina, Christine happens in the next few weeks. Even the NDREAM fund is only 168 million remaining. And he said, if you put together all the requests of LGUs based on Christine alone and the past typhoons, it's already 24 billion. So the Yes. remaining 168 million and the requests in OP, which have been consolidated based on the PDNA, the Post-Disaster Needs Assessment, is already 24 billion. That is insofar as the NDREAM. So
Tama Sinasabi ko po. Kaya nung nakita ko sa television lang naman, narinig ko naman na parang may kumpiyansa naman si Secretary Amina at ang sabi niya, meron pang contingency fund ang ating Pangulo, halos hindi pa raw nagagalaw at nabanggit din niya yung PCSO at PAGCOR. Parang wala naman siyang kaba na kukulangin. Okay. So, we will leave it at that. Isa po sa napakandang programa dahil tayo po ay nag-uusap tungkol sa programa, AIX ay isa lamang. Yung SLP, maganda po yan na programa, that's a program, it's not yet a law. Would the good secretary, through the sponsor, may I ask, wish that this be institutionalized? Because we know that the Sustainable Livelihood Program aims to enhance the socio-economic conditions of vulnerable households by providing access to livelihood opportunities and resources. We also see that from the GAB to the Senate, am I correct in what I'm reading, that this has been increased, Madam Chair, Mr. President? Yes, that is correct. Yes, may I know the reason for the increase of the Sustainable Livelihood Program? Who are the targeted communities? Only 4P families or even outside of 4Ps are they allowed? And how will the Senate version, assuming it's retained in the final GAA, help the marginalized and vulnerable households, Madam Chair? Alam niyo, dinagdagan po natin ang SLP kasi parating sinasabi na yung 4Ps walang katapusan. Ngayon, talaga ini-implementa na yung batas na hanggang 7 taon lamang ang 4Ps. Pagkatapos nun, mahirap pa yung mga pamilya na binigyan ng 4Ps. So, kinakailangan may iba't ibang exit strategy. Isang exit strategy na nakikita natin na talagang mabisa at mabilis itong SLP. Dahil ang SLP ay nagbibigay ng kabuhayan, nagbibigay ng trabaho. So, sa dalawang bahaging yan, sinasagot niya yung pagkukulang ng 4Ps. So, yun ang nais natin gawin na dapat may katapusan yung pantawid pamilya. Hindi naman po pwede na lagi na lang nariyan, ayaw naman natin ng ganon, at maganda naman na magkaroon ng self-employment o di kaya trabaho na. Yun na yung SLP. Ako talaga ay sang-ayon dyan dahil ako'y naniniwala na kailangan hindi lang puro dole out, ay bigyan po natin ng puhunan para magkaroon ng pinagkakakitaan MSME microenterprises. Kaya lang, ako po'y nagtataka, hindi lang sa administrasyong ito, kundi sa mga nakaraan dahil muntik na po ako naging DSWD nung nakaraang administrasyon, so sinuri ko po ito. Bakit pong napakababa ng obligation? Well, my figures are just July 31 this year, no? Baka bumilis na ngayon. Ang SLP po ay only 8.7%, tama ba yun? Ang poor household na na-assist. Ang target ay 305,393. Ito ba ay dahil masama ang performance, kulang ang pondo, or kasi 8.7% lang ng mga poor households sa universe na kailangan tulungan ang natutulungan. Kulang baho ng pondo kaya nyo inakyat ang pondo at dinamihan? It says here. Sa awa ng Diyos, napabilis na yung disbursement. Nasa 67.88% na sila ngayon dahil lang ginagawa sa SLP, yung training at capacity building ang inuuna. Kaya yung gastos ay nahuhuli. Pero nag-improve na, pero aaminin natin na talagang napakababa ng utilization rate dati. Kasi natatagalan sa list of target areas, number of beneficiaries, pagkatapos napakatagal nun ng pagbubukas ng mga bank account ng mga beneficiaries. Kasi Ayun, mga ang poorest of challenge. the poor yan, wala silang documentation at ayaw kilalanin ng land bank sa mga kasulok-sulukang probinsya yung MOA sa DSWD. Pero nagagawa na ng paraan at mukhang napapabilis na ang performance natin. At hindi lang 4Ps ang binibigyan, tulad ng nabanggit po ninyo, yung low-income earners, marginalized, vulnerable, disadvantaged, PWD, etc., nabibigyan at may bagong MOA nga na agaran sila bibigyan ng bank account. Ano po ang pinaka-mababang amount ng SLP at anong klaseng microenterprise ang pinaka-paborito o matagumpay ng ating mga households na mahihirap?
bigasan, sari-sari store, mini grocery, pananahi. Okay, ang pinakamababa nasa 15,000. 15,000 ang pinakamaliit. Ang pinaka-successful, hindi yung pangkaraniwan na tindera, sari-sari. Ang pinaka-matagumpay talaga, yung skills-based. Kung magtitipon-tipon isang tropa ng karpentero, isang tropa ng welder, ayun, matagumpay yun, kikita yun. Pero kinakailangan nila may skills. Kung pangkaraniwan lang ng buy and sell, mukhang hindi pumapatok ng gusto. So, ang SLP ay hindi lang pang isang tao. Itong pang isang association. Kailangan sila nagbuklod-buklod na mga sa isang komunidad. Iba-ibang modality yung SLP Yes. Kung minsan individual, pero kadalasan maraming mga membro. Tapos yung isang mekanismo, yung paghahanap ng trabaho. Hindi lang yung magtatatag ng kabuhayan. Pero pwede rin pangkabuhayan na sariling self-employed. Okay. Actually, marami pa akong tanong pero ayoko nang pahabain ang ating kwento. Huli na lang po dahil marami po mga senior citizens na mahihirap na lumalapit sa akin at meron pong mga LGU na hindi po updated ang pagbayad po ng social pension ng ating senior citizens ayon na rin sa ating mga batas. So, palagi po tayo nagmamalaki, batas po natin yan, co-author ako niyan, sponsor ako niyan. Pero tatanong mo sa seniors, ay matagal na po, 6 na buwan, wala pa. Paano ba ho ang proseso ng pagbayad ng social pension? Ito ba ay dina-download sa LGU or DSWD rin ang nagabayad sa mga regional provincial offices? At ano po yung backlog ng pagbayad ng social pension? Ilang porsyento po ang hindi nakakatanggap at anong kadahilanan po? Yes, totoo po yan. At aminin natin, malaki utang natin sa ating mga ang ating mga senyoritos at senyoritas. In 2023, 490,000 ang waitlisted seniors. Hindi sila nabayaran pagkat kinulang ng pera. Pinagpilitan natin noong 2024. Pero lumobo pa rin yung seniors. Kaya't eto nga, 622, baka umabot pa ng 800,000 ang waitlisted seniors. Ang problema natin, nung last year, yung kabuuhan na kinailangan nasa 5-6 billion, nailagay sa unprogrammed. Alam naman natin yung unprogrammed, magic na po yun. Kung meron tayong savings, okay. Kung wala, tiis. Kaya dahil dito, dahil sa kakulangan ng budget, nabigyan natin yung malaking bahagi ng ating senior citizens, pero madami pa talaga sa kanila ay ang hindi nakakatanggap. Sa budget for GAA 2025, ito ba hong 600,000 na senior citizen social pension ay mababayaran? Wala pa, kukulangin pa rin. Ilan po sa 600,000 ang nakalaan ng pondo for 2025? Hi, dear. Yes, wala pa rin pondo dun sa waitlisted, ha? Etong 49.8 na nasa NEP, na dinagdagan natin ng konti, 49.8, 1 billion, parang tawaran talaga sa bilasang isda, kukulangin pa rin sa totoo lang. So out of the 600,000, ilan po mababawas na mga senior citizens at paano nyo pipiliin? Parang wala pa rin. Oh. Wala pa rin na mabibigyan dun sa 600,000 kasi ito pa rin yung carry over from 2023 Ilang buwan and po? 2024. Ilang buwan ang kakulangan sa pagbayad ng social pension? Usually nakakausap ko 6 months. Wala talaga sila sa listahan at all. Never sila nabayaran. Ni kailan, ni minsan, ni anumang buwan. Mga bagong senior citizens na wala sa listahan. Pero may mga nakakausap po ako na dating tumatanggap, tapos huminto po at may mga backlog sa pagbayad. Ako, wala po tama na. I know. Sa palagay ko, hindi dapat mangyayari yun. Yung mga bagong seniors, doon talaga
wala tayong pambayad. Pero kung dati nang nasa listahan, baka nadidelay lang or nagkakatagalan lang. Okay. Pero dapat mabayaran sila. Oh, thank you for that assurance. So, yung mga bago pong senior citizens lamang ang hindi nababayaran, pero yung mga dating nang nasa listahan ay backlog, may pera pong nakalaan na dapat mabayaran silang updated. Is that correct? Yes, that's right. Tuloy-tuloy ang bayad kung nasa listahan ka na. Ang problema, lumulobo nga yung numero at hindi kinakaya ng ating budget. Where are the funds? In LGUs remitted by DSWD or in central, in the region? Yes, the funds are transferred direct to the LGUs. Okay, so it's the LGU's responsibility to update the payment of social pension for as long as they've received it before. Is Yan that na nga ang accurate to problema, say? masipag sila mag-update, wala naman tayong pambayad. No, but you said that as long as they've received before, there are funds Yes, they transmitted. should be paying, pero yung sinasabing update, updated sa payment, pero hindi updated sa listahan kasi nadadagdagan nga eh. Okay. So, wag ko na rin po dagdagang aking tanong kasi lalo po akong nalulungkot sa kakulangan ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Not to blame the DSWD because they're really very, very hardworking workhorses. I see them every week. Thank you for the service of our payout masters, of those who are only job orders, for those we call even midnight, and those we kinukulit namin kasi tayo rin kinukulit ng mga tao, di ba, na nangangailangan. So thank you to the hardworking women and men of the DSWD led by the very hardworking secretary. So I will no longer ask my long questions because I fully support your budget and I wish I could help you increase if there's some pie we could slice to put it in the SWD. So, yung tanong ni Senate President, Presiding Officer Pro Tempore na AKAP, ibig sabihin po niyan, ang mga senators pwede rin pumunta po sa mga AKAP, ganun ba ho yun? Gusto ko lang malaman yon. I think yun ang gustong malaman nung Senate President Pro Tempore na hindi niya kinumpleto ang tanong niya. Precisely. Pwede siguro. Lahat tayo gate crusher po. Bakit naman po gate crusher? Kung AX po yan, or AKAP, or SLP, yan po ay puhunan ng gobyerno. Yeah, that's the funds of the government, so we can. Yes. Can we Okay. facilitate Okay, the it's release? on record. For the first time, naririnig ko, pwede raw po pumunta Okay. kahit hindi kumbidado. Ay, hindi. So, ibig sabihin po, ang AKAP ay parang AX, parang SLP ay maaring puntahan. Anong kaibahan naman po ng AKAP sa AX o pareho lang po? Alam niyo, nakakatuwa yung AKAP dahil biglang sumulpot yan, wala naman sa NEP, wala naman sa DSWD budget, wala man lang sa wishlist nila, biglang sumulpot nung nakaraang taon at matapos yun, tinatanong ng lahat, ano ba talaga yung programang yan? Biglang Pebrero, katapusan ng Marso, tsaka lang lumabas yung mga guidelines. Kaya ang sabi nila, minimum wage earners and low income earners. Ang tanong ko, pareho ba yan ng AX? Hindi daw, kasi ito daw minimum wage. At sabi ko, may minimum wage rin na namatayan na tumatanggap ng AX. Hindi ba pareho yan? Kaya't nakakalito po. At sa totoo lang, ang version ng Senado, tinanggal ko na po yan dahil ang pakiwari ko, walang programa ang pamahalaan na pag-aari ng sino man. Kinakailangan, lahat sumasapi dyan, at dahil dito, kinakailangan na pag-isahin na, isaayos na natin ang mga guidelines. Oh, are you saying there's no AKAP in the Senate version? Yes, I deleted it entirely. How much did you delete, Mr. President, Madam Chair? Yes, 39 billion which was added in the House version and 41 billion added for AX. And we're saying that the 39 billion in the Senate version was reduced, and where did you put the 39 billion AKAP?
Back to I AIX. leave it to the wisdom of the leadership, and I hope that during the BICAM, this can be discussed. My recommendation is, while we recognize the necessity of immediate relief by direct financial assistance, it's imperative that we focus also on social protection initiatives, such as those mentioned by yourself, the SLP, Kalahi Seeds, which foster long-term development and self-reliance rather than creating a new ayuda nation. Ayaw natin nun, ano? Kaya eto nga, pinopropose ko na sana dagdagan yung iba na developmental at sa kabila nun, ipagkaisa na ang AIX at AKAP para hindi na nagkakaroon ng selusan, ng turuan, ng kalabuan. Okay. I will stop at that. But to be fair, my brother is a congressman, and I've heard that he helps or joins in AKAP, and the needs of our constituents, our Kasimanwas, are also served. So thank you to the SWD. Yes, I am not familiar with AKAP. I know AIX, but whatever name of the program is, malaking tulong po. Tuwing meron pong darating dyan na DSWD, AIX at Paymaster, nakangiti po ang mga nahihirapan na ating mga kababayan. So I Tama will po leave it yun. at Kaya that. It's not sang-ayon for po me. ako Yeah. na sana pag-isahin na yung pondo para malaking malaki, lahat ng hihingi, mabigyan ka agad, wag na natin paghiwalayin, wala nang turuan, wala nang sisihan, wala nang akuhan na amin lang to, wala nang ganon. Basta may pondo dyan, handa para sa nangangailangan. Ganon lang kasimple. Isahin na natin at sana madali na natin kunin para sa lahat ng target beneficiaries, all persons subsisting below the poverty line, unemployed, formally employed, self-employed, seasonally, periodically employed, those in crisis or emergency situations such as severe, extended illness, disability, death in the family, working in economically hard-hit sectors, victims of natural man-made disaster, calamity, pandemics, war, or other violence. And it shall be used for food, nutritional, medical, funeral services, educational, livelihood, and other financial assistance. Thank you very So, much to the chair for your very comprehensive answer to my question on the programs of the SWD. And I will probably initiate piece of legislation to institutionalize at least one program, the SLP, assuming that no one has filed that yet. But thank you so much, Madam Chair, for all the information that you've given. And At I sana would like- sumportahan rin ninyo itong kung ano man yung pangalan niya, kung AIX o AKAP o ano man pangalan na Yes. bago mahanap natin, sana suportahan rin ninyo ang pagkakaisa nitong pondo at institutionalize na dahil malaking tulong sa ating mga kababayan. I will leave it to the better judgment of the chair and the leadership, and I would like to thank Secretary Rex Gatchalian, who is just always half a call away. He answers the calls right away, and if he misses it, he's on a flight, he will text and call you back. That's the epitome of a public servant. So thank you also to all in the SWD, especially the 4A and the 6 and everybody in the regions. Thank you. Thank you, Senator Legarda. Before I recognize the majority leader, only one question, Senator Marcos. What is the difference between AKAP and TUPAD? Because you were saying a while ago, minimum wage ang AKAP po binibigay. and TUPAD. Yes. Ang TUPAD nasa DOLE. Yes, I know. Hindi siya Yung sakop ng DSWD. Ang binibigay niyo ba sa AKAP, minimum wage din? Kasi sa TUPAD, under DOLE, ang binibigay minimum wage. Kung saan ka, kunwari sa Metro Manila, 700 plus, yun din binibigay per day, pero magtatrabaho kayo. What is the difference between AKAP and TUPAD? Ang TUPAD maliwanag na cash for work. May Yes. trabaho. Yung AKAP, binibigay lang. Magkano po binibigay? Based sa menu ng pangangailangan. Yung iba't iba, yung burial assistance, medical, hospital, kung What is the ano-ano. maximum amount that you can give an individual? Ang maximum 10,000. At sinasabi natin na kinakailangan malimitahan sa 6 na buwan. Minsanan lang ang bigay. One time, big time. Pero maximum nga 10,000 pesos. What is the minimum that you can give from the funds of AKAP? Ang minimum, pangkaraniwan, 2,000, 2,000.
Pangkaraniwan, 3,000. Alright. Pero hindi mo kailangang pagtrabahuan yan, katulad sa... Ay, sa walang tupad. trabaho Walang dyan. trabaho. Ang sinasabi, sa nangangailangan. Alright. Thank you very much for enlightening this representation.